Welcome to Donmar TV News Channel. Pag tumakbo si Romualdez, wala ako. Pag hindi tumakbo si Romualdez, wala rin ako siguro. Pag tumakbo siya, count me out. But I will support him because I promised him. Ang linaw ha, dahil daw pinramis ni Pangulong Duterte. Okay? So, si Romualdez ho, alam naman ho natin na ito ho ay sa side ng mga Marcoses at talagang pinoint out ni Pangulong Duterte na doon daw sa panahon ng labanan ni Velasco at ni Cayetano, yun ang pinangako niya kay Romualdez kung ikaw ay tatakbo. Ulitin ko. Kung ikaw ay tatakbo. Hindi niya sinabing tumakbo ka. Magkaiba ho yun. Hindi niya sinabing sige tumakbo ka. O inuutusan kang tumakbo. Hindi. Ang sabi niya kung ikaw ay tatakbo. Pakinggan niyo mabuti ha. Ito yung buong speech niya para mas maintindihan nyo kasi putol sa GMA. There are a lot of people pushing me to run for Vice President. Yan ang konteksto. Yan ang konteksto. Hindi ang konteksto ay si Romualdez. Ulitin ko. You have to understand, pag nagsalita ang Pangulong Duterte, ano yung konteksto ng kanyang sinasabi? When you say context, ano yung pinaka-heart ng kanyang sinasabi? Ang heart ng kanyang sinasabi ay marami ang nagtutulak sa aking tumakbong Vice President. It's a good idea, I think. It's a good idea. Doon pa lang, may pahaging na siya. Wala siyang sinabing no. Wala din siyang medyo malabo yan. Ang sinabi niya, it's a good idea. Particularly if I talk about the drug problem, until now, billion, araw-araw billion ang, hindi na million, billion na ang inaunuli. Well, I'm scared. Sa madaling salita, hindi ho siya nagbibiro dito. He's being serious in saying na the reason why it's a good idea because meron pa akong hindi natapos, which is the war on drugs. Sinasabi niya na talagang talamak pa. Remember, eto napaka-importante kay Pangulong Duterte ang war on drugs. As a matter of fact, ulitin ko, as a matter of fact, yan ang battle cry ng buong campaign ni Pangulong Duterte, ang war on drugs. And here, nandito na naman siya, sinasabi na ito ang magiging dahilan kaya good idea na tumakbo na Vice President. I am not worried. I'm scared for the next generation. Pero Vice President, wala yan. It's just a flower there. Sa madaling salita, a Vice President, wala yan. It's just a flower. Napaka-importante ng presidente. Yun ang tinutukoy niya dito. Okay? It's more on the President and the running mate na Vice President. Yan o yung sinasabi niya. Until the other wilt. Ngayon, mayroon din akong isang hanhabol ko itong pandemic, pero that would be taken care of the next president. Marami pang iba na hindi ko nagawa. I promised about 4 things. Corruption, I'm doing it. I'm firing people left and right sa gobyerno. Then I promised criminality. I think that medyo bumaba na ang crimes against the people.
Ang isa pa yung droga at yung, well, the others itong to pursue other infrastructure projects. Sa madaling salita, ang dami niyang dahilan kung bakit good idea ang Vice President. Ulitin ko. Pero, kung walang tamang presidente na magbibigay sa kanya, na mag-giveaway sa kanya, na magtrabaho, nonsense din. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ulitin ko. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, it's a good idea for me to be a vice president. Maganda yan para may pagpatuloy ko. Pero datapot subalit. Nonsense yan kung yung presidente ay hindi rin hawak ko. Yan ang dating. Kung hindi rin, yun, hindi mapapagpatuloy. Makinig kayo ng mabuti sa sinasabi. Tuloy. Yun ang naiwanan ko. Hindi ko magawa at hindi ko nakontrolado. But maybe being a vice president would be good. Except that, nung there were jockeying the positions. Tapos, bigla niyang pinasok si Romualdez. Okay? So, the idea is, ano ba ang plano ko bilang Pangulo kung anong gusto kong mangyari sa mga susunod na taon. Ito, inaamin niya. It's a good idea. Pumapasok sa akin, kinukonvince ako na mag-vice president. Pero, walang kwenta ang pagiging vice president ko kung hindi ko makakasundo yung Pangulo. Kung hindi ko gusto yung magiging Pangulo at hindi niya ako aalaw na itong Pangulo na magkaroon siya ng free hand. Okay? So, yun yung punot dulo. Kaya lang, kung yun lang ang sasabihin niya, di para niya na rin sinabing, tatakbo ko. Kaya kailangan niya lagyan ng konting kulay. Ano yun? Si Romualdez. Bakit to? Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman talaga sa eksena si Romualdez. At sa tingin ko, wala naman din plano si Romualdez tumakbong vice president. Pero kailangan lang niyang lagyan ng ganon o sabihin ito para yung tao hindi pa talagang masasabing ay vice president ang tatakbuhin ni Pangulong Duterte. For the so many contenders, si Lord pati si ito totoo, that's a public confession. Si Lord pati si Alan Peter Cayetano, sinabi ko hatiin na lang ninyo. But the problem is there was a serious contender also for the speakership, si Congressman Romualdez. Kaya ang deal ko sa... So, nag-gets ninyo? Nung may nagka-problema, pinaghati niya kay Velasco at kay Cayetano. Kaya lang, merong isang, di ba, laging sinasabi natin noon, kahit ibang mga influencer, kahit ibang mga news media outlet, that there is this third force in the Congress. Ayun yung hawak ni Romualdez. Kaya nga at that time, remember, ginawang parang kanang kamay ni Cayetano si Romualdez at ganun din si Velasco, ginawang kanang kamay. Sa totoo lang, yung symbol na yon is somehow para makuha nila yung majority na sumuporta sa kanila as a speaker. Okay? Pero at the same time, syempre bilang Pangulo, ito inaamin niya na. Sinabi niya, I'll be honest with you. Okay? Ang parang alam mo yung pang less, sabihin na nating less na hindi masaktan si Romualdez o ang tawag mo doon, parang meron na sa dulo ng dila ko eh. Para hindi siya ma-offend o na sabihin na natin hindi siya nailagay sa speaker, kung tatakbo kang vice president, susuportahan kita. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun yung pangako niya. Niya ganito, huwag ka na lang maghabol dyan. Pakonsuelo! Pampalubang loob! That's the term! Palakpakan!
Pakonsuelo, yun na yung pakinsuelo ni Pangulong Duterte dito kay Romualdez. And next election, which is just around the corner, And si Romualdez, ayan katabi ni Executive Secretary. if you run for Vice President, I will support you. And I will hold on that commitment. I think this is a political move ni Pangulong Duterte. Remember, paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo. Sinabi nila noon, true, maraming salamat ha. Sinabi nila noon na ang pinaka tulong na ibinigay ni Pangulong Duterte sa mga Marcoses somehow, o yung quote-unquote, ito yung mga opinion ng mga political analyst, ang pinakakabayaran ng suporta ng mga Marcoses kay Pangulong Duterte ay yung ilibing ang tatay nilang si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung maaalala nyo, that political step of the president, medyo yanig ho yun. Okay? So mula nung naibigay na yon, pansinin nyo sa kasaysayan nitong mga nakaraang ilang taon, hindi na ganon ang masasabi nating makikitang suporta o anong paman ng Duterte administration kay BBM. Wag ko kayo magagalit, pero ito yung basa ko. In other words, tinapos ni Pangulong Duterte yung somehow bayad o alam mo yun, tulong niya o yung pakonsuelo niya nung sinuporta ng mga Marcoses etong si Pangulong Duterte. At ulitin ko ito. Hindi ito yung pag-a-analyze ko. Ito yung mga napapanood ko at napapakinggan ko sa mga taong nakapaligid. Okay? At sabi nga, kung talagang gugustuhin ni Pangulong Duterte na manalo supposedly si BBM sa kanyang complaint o protest, kayang-kaya naman daw ni Pangulong Duterte. Ito, ulitin ko this is not my opinion. I am just telling you na mga napapanood ko. In other words, the president did not lift a finger in helping BBM sa kanyang protest. Naintindihan natin. O anong kinaugnayan nun dito? At this time. Okay, ulitin ko. At this time. Parang out of the picture na yung BBM sa kanya. Kay Pangulong Duterte, iba yung kay Mayor Sara. Magkaiba yan. Ulitin ko, mamaya ipapaliwanag ko. Ngayon, kailangan pa rin makuha ni Pangulong Duterte kung meron siyang gusto mangyari ang Norte. Paano niya makukuha yon? Through Romualdez. Dahil alam natin, ang Romualdez hawak din yan. Ano rin yan sa Norte? Marcoses din ho yan. Kaya lang, kaya niya yung binabanggit at naandyan sa harapan si Romualdez. Naintindihan natin? Malinaw na malinaw. At in terms of political, sabihin na natin mga kakampi, okay? Ang mas aktibong may mga kakamping congressman at mga local executive, sabihin mga mayor, mga gobernador, yan ho ay hawak ni Romualdez. Kasi kahit papaano nung yung pagpoprotesta ni BBM noon, medyo nawala na sa kanya yun eh. Si Romualdez talaga ang may hawak na malaki pagdating ho sa mga politiko. Sa madaling salita ho, yan ho yung advantage
ni Romualdez compare kay BBM. Kaya po, ito si Pangulong Duterte, sinasabi sa harapan ni Romualdez, pag tatakbo ka, I will support you. Kung ikaw, isang politiko na naandun ka at narinig mo na ay balita, wow, susuportahan ako ni Pangulong Duterte. Somehow, makukuha mo ngayon yung favor ni Romualdez. At the same time, mapapaisip din naman si Romualdez, kakayanin ko bang tumakbong Vice President o susuportahan ko na lang si Pangulong Duterte? Sa madaling salita, ganito yon. Pinuri niya si Romualdez para makuha niya yung norte, mga politiko doon, pero may problema. Bakit? Hindi lang ako tatakbo kung tatakbo ka. Gets ninyo? So parang, sandali, ako magiging hadlang ng hindi pagtakbo ni Duterte? Nakuha niyo yung picture? So parang hindi rin binigyan ng choice si Romualdez. Pinuri si Romualdez, kinuha yung favor ni Romualdez, pero parang sinabi kay Romualdez na hindi ako tatakbo kung tatakbo ka. So kung gusto mo akong tumakbong Vice President, wag kang tumakbo. Pero nakuha ko yung favor mo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi. Ibig sabihin lang nito, tinitiran ni Pangulong Duterte yung bird ng isang stone. Nakuha niya yung suporta ni Romualdez dahil siyempre, iangat ka ba naman ni Pangulong Duterte? I will not run if you will run. Ibig sabihin, grabe yung pagtingin sa'yo ni Pangulong Duterte. At ano yun? That is treasure. Treasure yun sa politika. Pag sinabing, oy grabe, sinabi ni Pangulong Duterte, hindi talaga siya tatakbo para sa'yo. That's a treasure na pwede mong panghawakan kung ano man ang tatakbuhin mo. At feeling ko, si Romualdez tatakbong senador. Diba? Naintindihan nyo? Pero at the same time, kung ikaw, meron kang utak, at sa tingin ko naman si Romualdez may utak, para na rin sinasabi ni Pangulong Duterte, tatakbo lang ako kung hindi ka tatakbo, so wag ka nang tumakbo. Kasi tatakbo ako eh. Kasi nga, it's a good idea. Gusto ko pang ipagpatuloy ito eh. Euphemia, maraming salamat po ha. Thank you very much. Palakpakan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ito eh, parang sinabi niya, gandang idea itong maging Vice President. Alam mo, ang dami ko pang gustong matapos. War on drugs, ganito. Tapos ganito sana yung plano ko, yung presidente, basta aayusin ko. Kaya lang, merong isang balakid eh. Nangako kasi ako kay Romualdez eh. Di ba? Nangako ako kay Romualdez eh. Paano na? Pagkatapos mong sabihin, you have all the desire and it's a good idea to run for a vice president, sabay turo ka doon sa isa. Kaya lang, sorry nangako ako sa'yo. Kung tatakbo ka, suportahan kita. Pero kung hindi ka tatakbo, it's a good idea. Nagets nyo na. So ikaw, kung ikaw si Romualdez, talaga mapapaisip ka. Anak ng tutsa naman yan. So, para mo na ako hindi mo ako binigyan ng choice. Hindi na ako tatakbo. Di ba? Ba't ako tatakbo eh? Ikaw nga gusto mo nga, meron kang good idea eh. Pero at the same time, inangat mo ngayon si Romualdez. At, eto kung hindi tumakbo si Romualdez, good shot siya sa Pilipino. Bakit? Pinatakbo niya si Pangulong Duterte. O di, good shot ako sa Pilipino ngayon, takbo ako si senador. Pag takbo ko senador, sure shot ako ngayon sa mga Duterte supporter. Palakpakan! Di ba? Nagigets nyo? Ang hindi makagets niyan, yung mga gusto lang mag-clickbait, nasasabihin nila, pinili na ni Pangulong Duterte si Romualdez. Hoy, mangugunggong! Read between the lines. Kasi yung iba, ang ginawa lang, basta pinanood lang yung news, pinutol yung sinabi niyang, eto kasi, it's a good idea. Kaya magandang idea to kasi gusto ko pang tapusin ito, gusto ko pang ayusin ito, di ba? Yun lang yun eh.